Bibles in the book of Luke chapter 16. Luke chapter 16. Luke chapter 16. All right, are you with me now? All right, Luke chapter 16, verse number 13. Okay, mali kayo dun, ano? Iniisip niyo yung parable. Yeah. All right, anyways, this is also a part of the parable, but I just want us to read one passage or one verse here, okay? Are you with me? Verse number 13, Luke chapter 16 and verse number 13. Para po sa mga walang Bibles, bibigyan po namin kayo sa screen. Just look at the screen at makikita niyo po yan dyan, okay? Look at verse number 13. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Though the word mammon there is referring to money. Okay, yan po yan. In other words, you cannot serve God and money. All right? Now, the Bible, if you have a good Bible, then your Bible must be in red letter edition. Okay, the words is in red. Okay, na ang ibig sabihin po niyan, ang nagsasalita ay ang Panginoong Hesukristo. Is that clear? Okay, yan po ang ibig sabihin niyan, na nagsasalita ay ang Panginoong Hesukristo. Okay? Now, so this is clear, brethren. Nang sabi ng Biblia, ye cannot serve God and money. All right? The Bible did not say, Jesus did not say, don't serve God and money. No. Hindi ganyan na sinabi ng Bible. Look at your Bible. Ano sabi ng Bible? You cannot. The Bible did not say, do not. There is a vast difference between do not and you cannot. And when the Bible says you cannot, it exactly you cannot. It's not do not. Okay? Klarado po ako sa inyo mga kapatid. So this morning, I'm going to talk to you about master your money before your money becomes your master. Okay? So, yan ho ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Let's bow our heads, please. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang inyong salita. Pangunahan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Please, oh God, speak to everyone and use me. And nawa po, ang minsan ito ay maunawaan po namin at magkaroon kami ng tamang decision kung sino po ang aming master. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito, please. Iligtas niyo po ang di paligtas. Bigyan niyo po ng pusong masunurin ang ligtas na upang sila po sumunod sa tubig ng bautismo. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, everybody pay attention as I lay down the foundation. Okay? Now, once you miss the context, you will miss the contents. Okay? Kailangan po maliwanag sa atin ang konteksto para lahat ng contents ay maging maliwanag po sa atin. Okay? We just don't read the Bible. We study the Bible. Amen? All right, let's go back to what the Bible says here. Now, verse number 13, is everybody listening? Everybody pay attention here. Everybody look, heads up. Makinig po tayo ng mabuti. Gagawin ko po ang lahat ng paraan para maunawaan po natin ang mabuti salita ng Diyos. Okay? So, sabi ko nga po sa inyo, ang simbahan is an educational institution. In other words, sa simbahan, ini-educate po tayo. Sa simbahan, binibigyan po tayo ng impormasyon para hindi po tayo, mga kapatid, malito at hindi po tayo maloko. Okay? Information is power. Sa ibang pananalita, kay Ernie Baron, knowledge is power. Amen. All right? Hope you're with me. Now,
so this is from the very mouth of the Lord Jesus Christ. Katulad sinabi ko po sa inyo kanina, kung ang Bible nyo ay maganda, mga kapatid, red letter edition, then the letters or the passages, the verses is in red. Okay? So, now, ang ibig sabihin niyan, ang Panginoong Kristo ang nagsasalita. Kung hindi man ganyan ang Bible ninyo, makinig kayo ng mabuti, na sinasabi ko po sa inyo na ang Panginoong Kristo mismo rito ang nagsasalita. Alright? So here, this is from the very mouth of the Lord Jesus Christ. And then he said, no servant can serve two masters. Now notice what the Bible says here. No servant. You see, the Bible says, notice the word servant. Is the servant in plural form or in singular form? Singular. No singular servant can serve two masters. Masters is what? In a plural form, right? Nakita niyo po, may S. Okay? So, no one servant can serve two masters. Okay? Now, sa pagkakasabi ng Biblia po, maliwanag na sinasabi ng Biblia, because it is contrary. Why it is contrary? Notice what the Bible says here. For either he will what? Hate the one and love the other. So, it's contrary. Di po ba? Kaya, ipinapaliwanag ng Panginoong Kristo, kaya hindi po pwede. Walang servant, walang isa na pwede siyang maglingkod ng dalawang masters. Okay? Bakit? Number one reason, it is contrary. The second reason, mga kapatid, the second reason is it is very uncomfortable. Okay? Why is that? Notice what the Bible says here. He will hold, notice, or else he will hold to the one and despise the other. So not only that it is very uncomfortable, mga kapatid, but the Bible says it is also incompatible. Incompatible. Hindi po pwede talagang pagsabayin. Hindi po pwede magkaparehas. Wala akong masters na parehas. So, the Lord Jesus Christ here was telling us that these masters are two different masters. That's why the Bible says no one servant can serve two different masters. All right? I hope you're following me. Okay? Now, and then he said, ye cannot serve God and Mammon. So in other words, kapatid, ipinahayag niya rito at the end of verse number 13, makikita natin kung sino yung two masters na tinutukoy ng Panginoon. Alright? Kung kayo ang tatanungin ko, ayon sa pagbabasa ng ating Biblia ngayon, sino yung two masters na tinutukoy ng Panginoon? Ang sabi niya sa isang servant, you cannot serve two masters. One is God and the other is money. So in other words, God can be your master or can be the servant's master, and the other one, money, can also a servant's master. Alright? I hope hindi po ako masyadong malalim dito, mga kapatid. Okay? Now, ulitin ko po. Pinakita ng Panginoon, sabi ng Panginoon, walang servant na pwedeng maglingkod sa dalawang masters. Tanong, sino yung dalawang masters? Piniliwanag niya sa bandang huli ng talata, mga kapatid. One is God and the other is money, mammon. Alright? Money. So in other words, God can be the servant's master and money can also be the servant's master. Okay? Alin man po sa dalawa ay pwedeng maging master, pero hindi niya pwedeng maging dalawa, maging masters ang dalawang ito na magkasama. Because they are different masters. Are you getting the point, mga kapatid? Okay? So, either of these two can be the master of the servant. Now, tignan lamang po natin, mga kapatid, kung sino yung servant. Okay? Para maunawaan po natin ng mabuti. Okay? Now, ano po ang ibig sabihin ng servant po rito, mga kapatid? Now, sa panahon ng Panginoong Kristo, mga kapatid, yung servant, back in the time of the Lord Jesus Christ, a servant
was essentially equivalent to a slave. Yan po ay magkaparehas na gawain, kapatid. Sapagkat iisa lamang po yan sa word po nila, doulos. Ang ibig sabihin po niya in Jesus' time, doulos means servant or slave. Okay, nakuha niyo po. Now, a servant and a slave is different from a paid worker. Magkaiba po yan. Alright? Are you learning? Come on, talk to me if you can. Now, so magkaiba po yan, mga kapatid. Iba po yung paid worker at iba rin po yung servant and a slave. Alright? I think nadala ko na po sa inyo rito, pero bibigyan ko po kayo ng konting view patungkol po sa slave kung paano po yan nangyari. You see, that even the Amazing Grace, the song Amazing Grace, alam niyo po kung sino ang nag-compose po niyan? A captain of the ship. Ship na may dala-dala po ng slave. Ang tawag po doon ay slave ship. Okay? Now, it's in your YouTube, no? Pagka nanood kayo ng ganyan, hanapin niyo yung negro na kumakanta ng Amazing Grace. Napakaganda po ng mga kapatid. I'm telling you, hindi po pwedeng hindi kayo maiyak po doon. Okay? Na yung kung paano niya na-compose yung Amazing Grace. Okay? Na ang dala-dala po ng ship na yon ay slave. Kasi yung slave po, mga kapatid, ay binibili po nila yon sa Africa. Okay? Babayaran po nila yun sa pamilya nila na magsisilbi sa kanila. Okay? Kung baga saan, binili po nila para alipinin po nila, maging slave po nila pagdating sa Amerika. At pagdating sa Amerika, hindi po pwede silang mamili ng kanilang gagawin. Kung ano ang sasabihin nung kanilang master, yung bumili po sa kanila, yun ang kanila pong gagawin. Kaya nga po, mga kapatid, yung slave, yung master, siya na ang nagmamay-ari nung slave. Are you getting the point? So nag-change ng proprietorship. Okay? Nag-change po ng kung sino ang nagmamay-ari. So I hope you're getting the point, mga kapatid. Alright? So here's the thing, kapatid. Kaya itong slave na ito, no, itong slave na ito yung sinasabi rito, kapatid, ay ito yung kung anong ipapagawa sa kanya ng kanyang master, yun ang kanyang susundin. Hindi siya pwedeng pumili. That is the difference between the paid workers and a slave. Okay, ang paid workers, you will be paid by your chosen job. Di ba? Pagka mag-a-apply ka, ito, ano trabaho mo? Secretary. So, susweldoan ka ayon sa pagiging secretary mo. Ano trabaho mo? Janitor. Susweldoan ka ayon sa pagiging janitor mo. At kung janitor ka, hanggang sa janitor ka lamang, hindi ka na pwedeng pagtrabahoin sa ibang bagay. Bakit? Janitor ka lamang. Okay? Kapag ikaw ay in-employ ka bilang driver, hanggang driver ka lamang. Ibig sabihin, hanggang kotse ka lamang ay hindi ka na sa kwarto. You understand what I'm talking about? Alright, here's the thing, kapatid. So nakikita niyo pagkakaiba? Ang pagkakaiba ng paid worker at saka ng slave. So a slave, a servant here is the same as the slave back in Jesus' time. Okay? Now why is this important, mga kapatid, na maunawaan po natin? Because, ang sabi ng Biblia, yung pera ay pwede mong maging master. At sapagkat yung pera ay pwede mong maging master, ikaw naman ay pwede kang maging slave ng pera. Come on. I hope you're getting the point now. Okay? I don't want you to miss it. Okay? I don't want you to miss it. Kasi importante po ito. Ulitin ko po. Now, so ang Panginoong Jesucristo nag-present dito na sinasabi niya, okay, no man or no servant can serve two masters. Who are the two masters? God and mammon or money. Okay? Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, pwedeng maging master yung pera. And then referring to the servant is a slave. So therefore, if you are the servant, you can be a slave of money. Pwede kang maging alipin ng pera, mga kapatid. Then how will you know if you are a slave of your money?
And money became your master. Okay, paano mo malalaman yan, mga kapatid? Now, let's study carefully, mga kapatid. You see, now, you understand why people are choosing money to be their masters? Because they're being deceived, mga kapatid, na nanili lang sila, na akala nila yung pera ay makakapagpasaya sa kanila. Pero what if money cannot make you happy? Come on, talk to me if you can. What if money cannot make you happy? What if money can just stress you? Oh, man. Now, pero tignan muna natin dito, mga kapatid. Okay, here's the thing. What will happen if money will become your master? What will happen to you? What will be the signs that you are already a slave of your money? All right? Then tonight, don't miss it, because I'll show you the difference. What if God will become your master? Okay? Ngayon, sasabihin ko lang po muna una sa inyo ngayon, kung ano ang mangyayari at ano ang mga signs na ikaw ngayon ay slave na, alipin ka na. In other words, pagka narinig niyo po yung salitang alipin, kasi medyo masakit pakinggan, pero ang katotohanan po nito, it is money now controlling yourself. You're no longer controlling your money, but it is your money that is controlling you. All right? So, how will you know that money will enslave you and money will control you? How will you know when you are already controlled by your money? All right? Let me give you some reasons here, mga kapatid. And then pagkatapos nito, uwian na po tayo, kain na tayo ng tanghalian. All right? First reason. Notice what the Bible says here. The first reason is you can sacrifice the welfare of your family in exchange for money. You can sacrifice the welfare of your family in exchange for money. Now, what is the welfare is talking about here? Okay, the welfare, mga kapatid, is this. I'm talking about the good future of your family. I'm talking about the future of your children. I'm talking about the future of your relationship. The relationship between husband and wife, and I'm talking about the relationship between the parents and the children. Kapag ka ikaw ngayon ay alipin ka na, enslaved ka na, at makikita mo na ikaw ay na pera na ang iyong master, kinukontrol ka na ng iyong pera, ito ang makikita mo ngayon. Ngayon, mga kapatid, you can sacrifice the good future of your children, of your family, of the relationship, of your marriage in exchange for money. Let me make it clear, mga kapatid. Pagka ang isang tao ay alipin na po ng pera, kapag ka ikaw ay kontrolado ng pera, kaya mo nang ipagpalit yung future ng iyong anak, yung future ng inyong pamilya, yung kagandahan ng pagsasama nyo bilang mag-asawa in exchange for money. So you understand that? So that's the future. Now listen, ako po'y naniniwala, mga kapatid, na walang nag-asawa rito na wala kayong plano. May plano kayo. But listen to me now. Dahilan sa pera, mga kapatid, nawawalan na tayo. Dahilan sa pera, sa pagtingin natin sa pera, nawawalan na po tayo yung halaga. Nawawalan ng halaga yung ating pamilya. Hindi, do you understand, mga kapatid, kung nakakalungkot man, sino ang nagdadala ng mga kaso sa korte? Si attorney, ebidensya po yan. Marami ng kasong ganyan na hinawakan po yan. You see, yan po ang number one ebidensya ko na ipinipresent ko sa inyo. He can testify na marami siyang dinala, marami siyang inasikaso na problema ng pamilya na bunga po ng pera. Right, attorney?
Yeah. Hindi na po yung ano eh. Hindi, tandaan nyo, yan ay problema, yan ang dahilan ng paghihiwalay ng pamilya. Yan ang sinasabing till death, do us part. Death, utang. Not death. Till death, D-E-B-T. Till death, do us part. That's the thing. So makikita nyo po, problema ngayon mga kapatid. Nasa sacrifice yung future ng family, nasa-sacrifice yung future ng kanilang mga anak, na-sacrifice yung marriage nila in exchange for, you imagine that, na willing ka na, i-sacrifice yung future, yung welfare, yung kasiyahan, that's the welfare, mga kapatid. That's the welfare, happiness, and not only that, the integrity of your family. Woo! Imagine kung sino nagkakahiyaan sa korte, mag-asawa. Imagine kung sino nagkakahiyaan sa korte, magpapamilya, anak. Yung anak, dinimanda yung tatay. Yung anak, yung tatay o yung nanay, dinimanda yung anak. Sino nagpapakulong sa mga magulang, sa mga tatay, sa mga nanay? Anak. So you understand that? Because of what? Money. Because of money. In exchange for money, para lamang magkapera, kapatid, nasa sacrifice ang family. I hope this is clear, mga kapatid. The integrity of your family is being sacrificed in exchange for your money. So malalaman mo na ikaw ngayon ay kontrolado na ng iyong pera. Ikaw na ngayon, ang pera na ang master mo. At ikaw ngayon ay alipin na, control ka na. You see, imagine na ang pera kaya niyang gawin ang gusto niyang ipagawa sa iyo. Pag sinabi niyang, alright, leave your wife, you will leave your wife. Leave your husband, and you will leave your husband. Put him to shame, and you will put your husband to shame in exchange for money. Ilan mga kapatid, I know, I can testify mga kapatid, na mayroong mga babae na ipinagpapalit ang kanilang asawa doon sa lalaki na mayroong pera. Nabaliwala na yung plano nila na sinasabi nila, magre-raise tayo ng isang masayang pamilya, magre-raise tayo ng isang godly family, magre-raise tayo ng mga bata na may pagkatakot sa Diyos. Nawala ang lahat yan nung makakita siya ng mas malaking tao na nasa rectangle. I like it. Kasi ngayon yata yung mga pera natin pinapalitan ng hayop. Hindi na tao. Kaya pagka nagkamali ka ng gamit, hayop yun. It's not a passive tool, actually. It's a rival. Rival of God. See? Anong ini-establish natin, kapatid, sa ating pamilya? Anong binibigay natin? Ano ang nakikita po natin pagdating dito sa pera? Pagdating sa pera, kapatid? Is money is our master? Or will you master your money? Come on. Second, how do you know? Are you okay? Okay. I hope you're okay. Now, once you are controlled by money, once you are the servant and the slave of your money, money will consume not only your physical strength, but your spiritual strength. Yung mga tao, ang problema, nagsisimula yan sa physical na kapaguran. Kinukonsume. Sino ang nagkukonsume? Yung kahanap natin ng pera. Naririnig na natin ito, mga kapatid. Hanap tayo ng pera at yung nahanap nating 10,000 or
20,000 isang araw, kulang pa sa pag-restore ng ating kalusugan. And the sad thing is this, did you notice that? Na pagka na-consume na ng pera, sa kahanap mo ng pera, sa kadidesire, by the way, grabe ang desire natin na maghanap tayo ng pera kapag kukunti ang ating pera. At pagka nasanay na po tayo, mga kapatid, na naghahanap tayo at pinalalaki natin yung pera, hindi yung pera ang nadidevelop sa atin, hindi dumadami at lumalaki yung pera, pero ang lumalaki sa atin, yung desire natin sa pera, at pag naglumaki na yung desire natin sa pera, come on, talk to me, pag lumaki na yung desire natin sa pera, nagiging makasarili na po tayo, mga kapatid. At yung ating pagiging makasarili, hindi natin nababantayan, nililid na po tayo sa pagmamahal sa pera. Your desire to earn more money will lead you to selfishness. And selfishness will lead you to loving money. And listen to what the Bible says, if you're familiar with this. The love of money is the root of all what? It's not fornication, it's not adultery, but before adultery and fornication, there is one that is loving money. For the love of money is the root of all evil. It's not the money, but the love of money. Pero saan nagsimula yung love? Selfishness. Bakit naging selfish, kapatid? Kasi, sabi mo, napagod ka kahanap. That's why hindi natin alam yung selfishness, kapatid. Nagpapahayag na yon ng pagkahina mo at pagkawala mo ng iyong spiritual strength. You are spiritually weak na. Listen to me now. If you are physically weak by working and earning money, you are now weak to go to church. Weak to read your Bible. Weak to pray. Weak to fellowship. Weak for all the spiritual things. Weak for all the things of God. Why is that? Because you're physically weak. Pero hindi mo napapansin, yung pagiging physically weak mo, spiritually weak ka na rin. Ang alam mo lamang nakukonsume, ay, pagod na ako. Oh, sama ka sa visitation. Ay, alam mo naman, pagod na pagod ako. So you understand na hindi natin namamalayang ginagawa nating dahilan, kapatid, yung kapaguran natin para hindi tayo makapag-involve sa gawain ng Panginoon. Weak physically, weak spiritually, your money, when money becomes your boss, your master, money will enslave you and teach you to stay rather than work and go out for soul winning and reading your Bible. Yan na po yun. Alam ko, mga kapatid, some of you here, pwede kayong magkunwari, nagbabasa kayo ng Bible, nag-aaral kayo ng Bible, nag-devotion kayo. Some of you here, you don't even have any devotion sa bahay ninyo. Bakit you're so tired? Pag uwi nyo ng bahay, bibihis lamang kayo, iinom ng tubig, hindi ka na kayo makakain kasama ang inyong asawa, kasama ang inyong pamilya. Bakit? Nakakain na kayo doon sa conference ninyo, kaya ano lang, tulog na lamang. Pagkagising, anong unang dadamputin nyo? Hindi yung asawa ninyo, cellphone ninyo. Bakit? Baka may tawag si boss. Baka meron tawag yung negosyo. Baka may tawag yung customer ko. Baka meron... It's all about money. At hindi nyo namamalayan, nagiging alipin na kayo ng pera, at pag naalipin na kayo ng pera, ang gusto nyo lumaki, hanggang sa maging selfish, makasarili na kayo. Listen, no selfish person can exemplify the person of the Lord Jesus Christ.
Walang sino mang Kristiyano ang pwedeng makapagpakilala kay Kristo sa buhay niya. Walang makasariling Kristiyano ang pwedeng makapagpahayag kay Kristo. You're so tired. That's why, if you're controlled by money, you better be careful. Because money will not only consume your physical strength, but money, watch it. I'm your pastor. I'm your friend. It will consume your physical strength. Kapatid, walang ibang nagdadala sa atin dito na maging malakas tayo sa ibabaw ng lupang ito, maliban sa kapangyarihan ng Diyos. The spirit of a man will sustain his what? Infirmities. If you're spiritually strong, you are strong. If you're spiritually right, you are fine. Watch it. Kapatid, wag ho nating liit-liitin. That's why sa bisita po namin, dinadala po namin kayo rito, hindi para bigyan kayo ng bagong reliyon. Dinadala po namin kayo rito kasi most of the time na nasa isip natin is kayod, trabaho. Wala ako inimbita. Actually, ang dami nating inimbita. Kung lahat ng naimbita natin ay attend ngayon, kapatid, it's more than 600. Might reach 1,000 first-time visitors this morning. But you know what? Why they cannot come? Because of money. Some of them are tired. Pinagod na sila, nagkahanap nila ng pera. Sinasabi ko po sa inyo, ang grabing naghahanap ng pera ay yung may maliit na pera. Bakit? Gusto nilang palakihin. At habang lumalaki yung pera, nagiging makasarili na sila. Kasi ba, kapatid, nawala na kayo ng spiritual power. The only way to resist the love of money is the power of God. To possess the power of God. That's the only way. Outside from it, there's no other way. Kaya nakakalungkot mga kapatid, na kapag ka ang tao gusto niya mag-survive sa ibabaw ng lupang ito, gusto nilang magkaroon ng magandang maayos ng buhay, kakalimutan nila ang sa Diyos at papansinin nila ang mundo, ang pera ng mundo. You see, sabi ko nga sa inyo kanina, what if money cannot make you happy? What are you going to do? You think money can make you happy? By the way, may nabasa akong post niyan eh. May nabasa akong post. Nakalagay doon, pumunta siya sa iba't ibang lugar, pinakita niya yung falls, pinakita niya magandang tubig, maganda, I don't know, maybe some of you nakita niyo yan. And then sabi niya ngayon, sino nagsasabi na money cannot make you happy? Nakakarating siya sa iba't ibang lugar. Nag-i-enjoy siya sa mga diving, mga ganon, yan. Pero sabi ko nga, my question is this, that is what you show me. But can you show me what is inside you? Yun ang ipakita mo. Wag yung falls. Wag yung tubig. Wag yung mga lugar. Wag yun. Wag yung tignan. Sa mata mo lang yan. Pero isang araw, hindi ka dyan buong maghapon. Tandaan nyo, walang araw na walang gabi. Darating ang gabi, papasok ka sa kwarto, at mag-isa ka na naman sa kwarto, lalabas na ang totoong ikaw. Now, where is your money? Nung pumasok ka ba sa kwarto, may pera ka pa? Meron! Pero bakit pagpasok mo sa kwarto, umiiyak ka na naman, naalala mo na naman kung sino ang nagpahirap ng puso mo, sino ang sumaksak ng puso mo, sino ang nagpaiyak sa iyo, sino ang naging dahilan ng kalungkutan mo, sino ang dahilan kung bakit nakarating ka sa lugar na yon. So the problem is what is inside you. And money cannot deal what is inside you. You need a power that can deal with it, with that things that is inside you.
Hindi na yan kaya hindi yan parang joke box na huhulugan mo. Tapos mamaya, pearly shell. No way. No. You've got to understand that. Sabi ko nga sa inyo kanina mga kapatid, all right, ladies, girls, you've got to be true with who you are. If you're in trouble, huwag kang matakot na express mo yung trouble mo. Kung ikay nasaktan, huwag kang matakot na express mo yung damdamin na nasaktan mo. Umiyak ka, sumigaw ka. Bakit? Kung ikaw man ay nasa gabi, uumaga rin. Isang araw, pagka humingi ka ng tulong sa Panginoon, sino tinutulungan ng Panginoon? Yung mga nagsasabing, Lord, have mercy on me. Kaysa magkukunwari tayo rito, kapatid, sabi ko nga sa inyo, you can put your blush on, lahat ng eyebrow, lahat, lipstick, mapapapula mo yan, lahat na yan. Pero kapatid, isang araw papasok, after that, babalik ka na naman. Punta ka sa mall, punta ka sa mga kaibigan mo, magpapakita ka ng mukha. Ay, ano, kumusta? Eto, salamat, nakaka-overcome na. Ano yan? Nakaka-move on. Pero mamaya-maya, pagpasok mo sa kwarto, because that is the real you. That's the real you. You think money can do that? No, it cannot do that. Be true. Be true. Listen, if you have pain, heads up, don't pass your pain to others. Ito lagi kong sinasabi mga kapatid, kung kayo man ay nabigo sa pag-ibig, huwag kayong maghanap ng ibang tao na pagbubuhusan nyo ng inyong pain because you are just distributing the pain and passing out the pain to others. Be true. Hindi yung babawi ka pa pag maghihigante ako. You've got to give God your problem because vengeance is mine, saith the Lord. Vengeance doesn't belong to you. Belongs to God. So what will happen kapag ka ikaw ngayon ay slave na ng pera? Number one, you can sacrifice. You can sacrifice the welfare of your family in exchange for money. Number two, money will consume not only your physical strength, but your spiritual strength. Number three, money, you ready for this? Will blind you with the temporals to lose sight on the eternal. Bubulagin ka kung ano ang nakukuha ng pera na bibili ng pera. Boy, Louis Vuitton, Louis Gabbana, LG ang ibig sabihin nun. Yan ang ibig sabihin ng LG, Louis Gabbana. And ano pa? Lamborghini. Maraming alam ito. Ipakulong natin ito. Anyways, so marami tayong mga gusto natin, mga signatures sa lahat ng mga bagay na yan. But listen, lahat ng mga bagay na yan, yung karangyaan ng mundong ito, nabablind tayo na dinudulot ng pera. But we lose sight on the eternal. Let me ask you a question. All right, ready? How much money you have right now? Now, you might think, kapatid, na pagka tinanong ko sa inyo kung magkano ang pera nyo ngayon, you're talking about the value of your money, sabihin nyo sa akin, Pastor, konti lang. Thousands lang. Unlike others, millions. And some are billions. But what is really the value of your money? Here's the thing. Does your money possess an eternal value? Is there anything, may nakikita ka ba sa pera mo mga kapatid? Meron ka bang pwedeng sabihin na, ay salamat, konti lang ang pera ko, pero merong eternal value?
Kanina dumaan mga kapatid ang offering, naglagay tayo ng pera sa ating envelope. It's not about the amount, it's your honesty. It's your honesty. How much you are giving the Lord. How much you are giving back to the Lord. How much God is requiring you to give Him back. Ha? Magkano sinasabi sa iyo ng Panginoon, nasabi ng Panginoon, ibalik mo sa akin. Huwag mong nakawin sa akin ang tithes and offering. Why? Because it is mine. Pero dahilan po sa ating pagiging makasarili at dahilan sa greediness. Gusto nating kunin at nakawin pa yun sa Panginoon. So, tanong ko ngayon, nakuha mo yun sa Panginoon. Listen, nakuha mo yun sa Panginoon. Hindi ka nagbigay na yun tithes and offering for those who understand it. Okay? Now, ang natitira sa iyo, na perang hawak mo ngayon, ano ang eternal value ng pera mo na yan? Nais kong sabihin sa inyo, anumang pera, magkano man ang pera mo ngayon, gaano man kalaki ang pera mo sa bangko, sasabihin ko po sa inyo, kung yan ay walang eternal value, yan ay valueless. It has no value at all. Wala huyang halaga, mga kapatid. Bakit? Ang mararating lamang, mga kapatid, ng iyong pananalapi ay ang mundong ito. Hindi mararating ng iyong pananalapi ang mataas na bangko ng Panginoon. So you understand that? Listen, this is very important, mga kapatid, na dapat po natin bibigyan ng pansin, bibigyan po natin ng panahon, bibigyan po natin, mga kapatid, or kung saan tayo dapat mag-focus. Lay not up your treasures on earth, but lay up your treasures where? In heaven. Ang pananalapi natin na merong value, kapag tinurn natin ang ating pera into diadem. The most precious stone in the world is diamond, but diamond is nothing if you cannot turn it into diadem. In other words, kahit na ginto, anumang pilak, anumang stones, mahalaga dito, mga kapatid, na precious, kung tawagin po natin. Kapag kayan ay walang eternal value, walang kwenta yan. Sabi ko nga po sa inyo, alin man sa atin ay pwedeng mauna. Pwede kang mauna sa pera na mawala, or pwedeng mauna ang pera mo na mawala. Pero alin man sa dalawa ay masakit. Pero hindi ho yan magiging masakit kung lahat yan ay may eternal value. Bakit? Magtatagpo kayo sa taas. Ang ending, hindi patay ang bida. Hindi rin patay. May iwan lamang ang kontrabida, pero parehas kayong magsasama sa langit. Your diamond will become your crown. If that's eternal value. Okay? So, what's number 3? These things, kapatid, ay hindi titignan ng mga taong may pera. Bakit? Kailangan ng pera dito. Kailangan rito. Listen, you're invested a lot. Minsan sabi ko nga sa inyo, yung naipon nyo ngayon, sobra na, itatagal mo pa sa ibabaw ng lupang ito. Yung naipon mo ngayon, you're not even sure na magagamit mo. Because, alam niyo sabi ng Biblia, as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. We have an appointment to death. We're appointed to die. In other words, may expiration ang buhay natin sa ibabaw ng lupang ito. Pero ano kaya yung pera mo? May expiration o wala? Meron. Pwede mo wala yun, na mauna siya, pwede ikaw mauna sa pera mo. But listen, lahat ng mga bagay na ito na spiritual, kaya nga mga kapatid, maraming beses na sinasabi ko to dito mga kapatid, pero hindi natin gaanong napapansin. Hindi pa rin tayo natututong magbigay ng hinihingi ng Panginoon. Hindi pa rin tayo natututong mag-invest sa gawain ng Panginoon. Hindi pa rin tayo natututong mga kapatid na ang ating extra ay design para sa iba. Bakit mga kapatid?
Because binablind tayo ng dyablo ng mga temporals na akala natin eternal na. Kapatid, listen now. Hindi tayo magtatagal dito. This is not our permanent place. Isang araw, boom, pwede tayong mawala na rito. But the question is, after this, where are you going? You have an eternal soul in you. Ang tanong ko ngayon, kung ikaw ay eternal, saan mo i-spend yung eternity? With your money? No. Your money is temporal. And this world is temporal. Yung pag-stay mo sa mundong ito ay temporal. So there's nothing here na pwede sabihin mong eternal. Not until na yan ay bigyan mo ng eternal value. Pero sabi ko sa inyo, binubulag na tayo ng dyablo sa mga nangyayari sa temporal. Lalong-lalo na pag nakita mo yung katulad ng nagbablog na yon, o sino magsasabi na ang pera hindi makapagbigay ng saya. Di ba? So parang mga to, tapos pagka nakakita ka nagmumuto na yung mga young people, gusto ko rin magkaroon ng ganoon. Kaya nasaan sila pag Sunday? Marilaki. Tama ba? Marilaki? Marilaki. Anong ginagawa nila doon? Nagpapakamatay. So you understand? So nakakainggit. May iinggit tayo mga kapatid. And the world is trying to blind us with the temporals that we will lose sight on what? Eternal. Number 4. Are you ready for this? Pay attention. Once you are enslaved by your money, you will choose your money over people. There is a warning, kapatid. In the book of 1 Timothy, chapter 6, binanggit ko kanina in verse number 10, pero sa baba niyan, ibababa mo ng 7 verses, makikita mo na ang sinasabi ng Bible ay ganito. Charge them that are what? Rich in this world. They are those that are abounding on the temporals. Those who are abounding in spiritual, materials. Okay? Now, charge them that are rich in this world that they be not what? High-minded. Hindi masyado silang mataas ang ere. Mataas ang kanilang, they're proud because of their money. They're proud because of their riches. Bakit? Here is the thing, kapatid. These proud people, ang sabi ng Biblia, nor trust in uncertain riches. That riches that they are proud of, God said they are uncertain. Walang katiyakan yan. Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan yan dito. Walang sino mo makapagsabi, itong pera ko ngayon, ito ang halaga ko ngayon, itong naipon ko ngayon, bukas makalawa, hindi na yan ang naipon mo. Ipon na yan ng iba. Iba na ang makikinabang yan. Kapatid, I've seen this all. Somebody here can testify na nakakita kayo. Nandiyan kasama natin si Brother Francis, kasama natin yan. Maraming nakakita, maraming mga kaibigan yan na milyonaryo mga kapatid. But you know what? Anong makukuha mo sa milyon, pagiging milyonaryo, kapatid? Kung hindi ka na makapagsalita at lawit na ang dila mo. Hindi ka pa nagsasalita, lawit na ang dila mo. Sino nakikinabang ng pera mo? So that is uncertain. Uncertain. And listen to what the Bible says here. But in the living God, who giveth us richly all the things to enjoy. Now listen to me now. Here's the thing. Proud people trust their money. That's why they are proud. One more time. Listen carefully, everybody. Wake up.
Yung mga mayayabang na tao, kaya sila mayabang, ang pinagmamalaki nila, yung pera nila. Sapagkat hindi nila pwede ipagmalaki. Nakakita na po ba kayo na ang Kristiyano, hindi sila nagmamalaki bilang Kristiyano? Bakit? Hindi nila pwedeng ariin lamang ang Diyos. Bakit? Ako naniniwala ako, pwede kong sabihin, God is my God. But do you understand that somebody here can also say, He is also my God? You see, God is bigger than what you are proud of. God is bigger than your money. God is bigger than your millions. God is bigger than your possessions. But thank God that God is my possession. He's big. Kapatid, kaya ang mga mayayaman, kaya sila mayayabang, pati mga anak nila, you see? Yeah, mayayabang. Alam mo kung bakit? Ang pinagmamalaki nila yung kanilang possession. Ang pinagmamalaki nila yung kanilang riches. Well, listen, I've seen this. Nakita ko na po yan, mga kapatid, na maraming nagsisi, maraming mga anak na nagyabang sa kayamanan ng kanilang magulang na ngayon ay nasa bilangguan. Mabuti yung iba nasa bilangguan, yung iba nasa hospital. So you understand that? So it's a problem now. Proud people, because they are proud sa kanilang pera, mga kapatid, they don't trust God. They don't trust God. Listen to what the Bible says. That nor trust their riches. Hindi dapat sila nagtitiwala sa kanilang kayamanan, uncertain na kayamanan, but in the living God. Bakit? Yung living God ang nagbibigay sa atin at nagpapayaman sa atin at nagbibigay sa atin ng pagkataon na ma-enjoy natin yung kayamanan natin. Man, I'm telling you, nakakita na po ba kayo ngayon ng mga may pera na hindi nyo mapagkamalang may pera? Alam niyo kung bakit? Pag naglakad, sabi, mayaman yan. Pambira kung ganyan ang itsura ng mayaman, ayoko nang yumaman. So you understand what I'm saying? Sabi, alam mo, ang yaman yan. Pag tinignan mo yung buhok, hindi na makapagsuklay. Mayaman yan, hindi na makapag-ayos ng damit. Mas mapapagkamalan pa yung iba rito na medyo mayaman, mas mapapagkamalan pa milyonaryo si Geniel. Pwede niya kakantayin, I'm a millionaire, my father is rich. So, it's because my father is rich and up in heaven. Yeah? Well, marami nagkiklaim sila yung mayayaman. Kasi makikita mo lamang, malaki ang bahay nila. Pero paglabas nila, mga kapatid, nakatsinelas din sila. Marunong pa rin gumamit ng tsinelas. Kumakain pa rin naman ng kanin. Tapos pagdating sa itsura, kapatid, mas busangot sila kaysa mga taong nagwawali sa kalsada. Eh, yung nagwawali sa kalsada, nakukuha pa nilang magchismisan. So you understand that? So, you understand? Once you are a slave of money, and money became your masters, bakit na kailangan dalhin sa hospital? Listen, once you are enslaved of money, and money became your master, listen, you will choose money over people. Oh boy, nakakalungkot, may mga tao pa nagsasabi, magkano ka ba? You understand? They're so proud kasi pagpasok nila, mga kapatid, pagpasok nila sa simbahan, gusto nila may magandang upuan. Pagpasok nila sa simbahan, bitbit ang kanilang bag na worth 22,000 or 120,000 na may lamang 100 pesos for the offering. Ang sapatos, libo-libo. Ang sinturon, libo-libo. Ang kasuotan, libo-libo. Na pag tinignan mo siya, mga kapatid, para ng bangko. Pwede kang magnakaw ng butones niya. Huwag niyong pag-interesan ito, mga kapatid, fake to.
Bigay lang sa akin to ng mga warriors. Yeah. But you understand? Lahat na halos millions ang nasa katawan niyo, mga kapatid. Pag nag-offer in hundreds. So you understand that? We're faking everything here. We're playing church. So, lastly, and this is the worst of all, once you are enslaved of money, this is the worst of all, you will choose money in exchange for your soul. Kapatid, di ba nakakahiya naman? Pag sinabi exchange of your soul, that is your reputation. Di ba yung masira ng reputation? Basta't may pera. So sad. Listen to what the Bible says in the book of Mark, chapter 8, in verse number 36, if you can remember that. What shall it profit a man if he shall gain the whole world, but what? Lose his own soul. And in verse number 37, sabi ng Biblia, what can you give in exchange for your soul? Wala hong pwedeng ipagpalit sa iyong kaluluwa. Bakit? Your kaluluwa, your soul is eternal. And money is not eternal. How in the world, what foolishness there is if a person exchanges the eternal into temporal. Kalukuhan yun. Akalain mo ipapalit mo yung eternal sa temporal? Marami na pong ganyan. Marami ng ganyan. Now listen now. Here's the thing. Here's the message, mga kapatid. Don't let greed dominate you. Greed for money. Don't let fear also hinder you. Not just don't let your money or greediness dominate you. But the worst of all is don't let your fear hinder you. Fear comes because we don't have any experience of the future, and our experience is based only on what happened in the past. And this is the reason, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit tayo natatakot gumawa at sumunod sa sinasabi ng Panginoon, kasi nga po wala tayong experience sa future. In other words, hindi pa natin nakikita yung future. Ang experience lamang natin at ang ginagawa lamang natin at pinagkakatiwalaan natin yung na-experience na natin sa past. Nakuha niyo po yun? So in other words, ganito. Paano ko susundin? Kahit na nangako ang Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Bakit hindi tayo nagtitiwala? Kasi nakita natin yung mga tao na nagtiwala sa Panginoon hanggang ngayon, wala pa rin malaking pera. So, ang ating experience, kapatid, ay batay sa nakita natin sa past. In other words, hindi tayo nagtitiwala sa salita ng Diyos. Bakit hindi natin masunod-sunod yung sinasabi ng Biblia, seek ye first the of and all his and all these things shall what? Be added unto you. Bakit hindi po tayo nagtitiwala dyan? Sinabi ng Panginoon, Malachi chapter 3 verse number 10, bring ye all the what? Where? Into the source. This is the storehouse. And then the Bible says, prove me now herewith. If I will not open the windows of heaven and pour you out the blessing, that there should not enough room to restore it. Bakit hindi po tayo nagtitiwala doon? Hindi pa kasi natin na-experience yung future na yon. Nagtitiwala lamang po tayo rito. That is fear. So you understand what I'm saying? Ang kailangan po natin, kapatid, ay magtiwala sa sinasabi ng Panginoon. You see, in these promises, kapatid, God is challenging
us. God is challenging you for which you have no reference in experience or reference of experience. Did you hear me? Sinasabi ko po sa inyo, hinahamon tayo ng Panginoon sa isang bagay, mga kapatid, na walang reference na experience. Hindi mo na kinakailangan mag-experience. Look at the song that we just heard. Lord, I worship you because of who you are. Not of all the things that you have done. Di ba? Ang dahilan lamang na pag-worship natin sa Panginoon, yung ginawa niya. Pero in-worship mo na ba ang Panginoon doon sa hindi niya pa ginagawa? Sino nang sabi sa, praise the Lord because I know God is going to do something. I'm in trouble right now. I'm in pain right now. Somebody hurt me. But I know God is going to pacify me. God is going to give me peace. One day, God is going to ease everything in my life. Do you trust Him? Kaya nga pa, mga kapatid, grabe ang tiwala natin pag may nakikita na tayong kita. Grabe na ang tiwala natin sa mammon, sa pera, sapagkat nakikita natin. Pero hindi natin nakikita yung pangako ng Panginoon na, okay, prove me now herewith if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing that there's no enough place where to bestow it. Do you trust God? Can you trust God with that? Kapatid, if you cannot trust God with that promise, it is because you are enslaved. You are now a slave of your money. Can you see the signs? Can you see the signs? Nakita niyo yung symptoms, kapatid? I hope the message is clear. Kapatid, you'll notice na maraming mga tao ngayon hindi maka-move on, hindi makatapos-tapos sa kanilang problema because ang pang-solve nila sa kanilang problema is pera. It's not God. Walang problema na tinapos ng pera. Parang hindi nyo nagustuhan yun. I said, walang problema na tinapos ng pera. Pero anumang problema kayang tapusin ng Diyos. We must learn to lay hold on the Word of God. I said, we must learn to lay hold on the Word of God. What do you need to lay hold of? Huh? Anong kinakailangan mong panghawakan sa buhay mo? You must hold on to the promises of God. Hold on to the Word of God. This morning, you've got to determine what do you need to let go of and what do you need to let hold of. One more time. One more time. This morning, I'm done. Tapos na po ako, mga kapatid. I'm saying this morning, in closing, you must determine what do you need to let go of and what do you need to let hold of. Minsan, ang nililet go natin, yung salita ng Diyos, sapagkat nakabatay lamang tayo sa nakikita natin sa past. Pero dapat natin i-let go yung hindi para sa Panginoon sapagkat those are temporal at ang ino-offer ng Panginoon ay eternal. Let me ask you a question. What is controlling you now? What is your mind on about money? Ano ang kaisipan natin ngayon patungkol sa pera? Ano ang attitude natin ngayon patungkol sa pera? Ano ang nakikita mo? Nagbibigay ba ng kasiyahan sa iyong pera? Yung ba ang akala natin na pag kami malaki tayong pera, nandiyan yung kasiyahan natin? Now think about it. Or, on the other side, money is stressing you. Mas malaki ang pag-stress ng pera sa iyo
kaysa na idudulot niyang kasiyahan sa iyo. I hope this message is clear. I say again, master money. Master your money. Learn how to use your money. Listen, two things that are important as far as money is concerned. You ready? I'm done. Don't waste your money. Number two, don't love your money. Those are two important statements, mga kapatid. Don't waste your money. Don't love your money. I hope I'm clear. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang mensahe na narinig po namin ngayon. Please, oh God, speak to everyone. Alam niyo po kung ano ang ginawa po namin ngayon. Help us to learn to master our money before money can become our master. Thank you, oh God. Naway nabigyan niyo po ng malawak na pangunawa ang bawat isa't naunawaan po nila ang issue na ito about money. Please hear their cry. Pakinggan niyo po ang kanilang hinaing, ang kanilang narinig, O Diyos, ang kanilang nilalapit po sa inyo. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come to God. Let's come to the altar with your family. Let's talk to God. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you, O God, for giving us this message, O God. Thank you for making it clear in the minds of your people. Now I beg you, O God, to please save the unsaved and baptize the converts. Gamitin niyo po ang mga tao rito sa loob na marunong mag-soul winning, na ma-win po nila ang aming mga bisita ngayon. Hinihingi ko po ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen.